Yo, what up guys? Another day, another Gala Flex area na naman tayo. This time, nandito tayo sa Lex 101.1 Clan. Novel, Field Clashers, NPC COA, a coalition of high-class clashers in the Philippines, Team Aggressive Cardinal, clan event details in GC. This clan was created since December 2024. So shoutout sa Lex 101.1 Clan. At ang clan leader nila dito ay si Boss Lex 101.1. Naghahanap sila dito ng mga 5 to 10 players guys na Town Hall 18. Kung naghahanap kayo ng clan na active and merong mini event, ayan, pwede kayo mag-apply dito sa Lex 101. Ilalagay ko yung clan link nila dito sa description ng video natin. At eto, meron silang mini event sa loob ng clan. Ayan, meron sila dito mga top highest stars, Defender of the Month, Generous of the Month, yung pinakamaraming na donate. And sa Legend League meron din. So ayan, meron din silang Clan War League event. So ayan, makikita nyo lang dito, and then sumali na lang kayo sa GC nila kung gusto nyo. Nandun yung mga further info and details about dito sa clan nila and clan event. So yan, proceed tayo. So ang account na nandito sa akin guys ay Town Hall 16. Nakikiwar ako dito sa kanila ngayon. At kakastart lang sakto ng Classic War nila. Bali, a-attack tayo dito sa Town Hall 16 na lang din. Ayan, binigyan tayo ng note dito. Parang ito ata ang i-request ni Boss Lex na atakihin natin. So sige, silipin natin. Okay, double poison na ring base. Sige, magre-ready lang tayo ng troops. Okay, may na-ready na ako na troops guys, at ang gagamitin ko dito ay RC Charge Dragon. So, na-miss ko tong strat na to kasi ito talagang ginagamit ko ng Town Hall 17 days So, ito na lang gagamitin ko sa Town Hall 16 kasi hindi ko na siya ginagamit ngayon. Banatan na agad natin to, huwag na nating patagalin pa. Let's G. Uy, naglo-load pa. Mabagal pa yung internet natin. So, ayan. Ang plano dito ako magdadrop ng RC sa baba. Kukunin natin yung Eagle Artillery, and then eventually sana makuha natin yung Town Hall part. Meron tayong earthquake spell dito para buhayin yung Town Hall kung aabot si RC doon. So okay, simulan na natin. Bulol. Na-miss ko to, RC Charge Dragons. My favorite strat. Kaya lang hindi ko na magamit sa Town Hall 18 ngayon eh. Ang corny. Tignan natin kung mapapapunta natin yung RC dun sa pinakagitna sa Town Hall. Target ko ditong kunin yung Town Hall part. Go RC. Go RC. Let's do this, girl. Let's do this, girl. Ayan, medyo lumalapit na ata tayo sa katotohanan. Pupunta sa Expo to. Uy, ayun na pull! Very nice. And then, hindi pa rin natin. Uy, teka lang. Quick ko na nga to para lang sure ball. Naka-double cycle ako dito. Ay! Pumunta sa baba! Hindi siya pumunta sa Town Hall. Ayaw niya. Hindi ko kasi in-invi eh. Hindi ko siya binigyan ng extra invi. Pero sige, hayaan mo. Sana bumalik. Babalik ka pa ba? Meron pang 4 na invis dito eh. Pero kumakain na ng oras. Ay! Nang asar pa, boss! Boss, nang asar pa! Bakit biglang may invi dun? Nag-ghost touch. Hindi ko sinadya guys ha. Saka siya pupunta sa Town Hall nung wala na akong invi. Ang galing. So dahil dyan, drop tayo dito ng SB. Drop natin yung archers dito. And then si Queen. Saan ka, Queen? Drop tayo ng baby dragon dito. May natira pang konti. I-repair pa ng builder hut. Pero sige, sungkitin natin yung air defense. Drop na natin yung mga ibang dragons dito. So sana may pumunta sa Town Hall. Pag wala, edi alam na. Si Queen, saan natin gagamitin to? Dito na lang din. Sa kanan, gamitin natin yung Giant Arrow. Ayun, sakto, pumunta sa gitna lahat. Very nice. Gamitin na natin yung... Teka lang. Sasabog kasi yung Town Hall eh, guys eh. Ayun na, gamitin na natin. Kaya lang, puro pulado na yung dragons natin dito. Pero okay lang, naiwasan natin yung sabog at gamitin natin yung totem spell dito. Pang distract. Super minions naman ng siege barracks natin. Kamiss tong strat na to. Sobrang sarap gamitin ito lalo nung Town Hall 17. Grabe. Ayan, wasak na guys. Ay, minaiwan pa sa baba. Baka makaligtas pa. Gamitin na natin yung Dark Orb, and then ayun. Gamitin na rin natin yung isang attack natin dito, and then saka natin i-flex yung mga members ng Lex 101.1 dito. So, ayan. Bilis. GG's. Si Arjun Ahir.
Okay, gamitin na rin natin yung second attack natin. Kaya lang wala ng Town Hall 16 dito. Meron sa baba. Bigay na natin sa kanila yan. Banatan natin tong number 32. Itong Town Hall 17. At yung strat na gagamitin ko, ganun na lang din. RC Charge Dragons na lang. Kasi, na-miss ko nga tong strat na to eh. Kaya gusto ko siyang gamitin ngayon dito. So, ayan, gamitin na natin. Let's G. Let's G, let's G. Ay, may butas! Hindi ko nakita may butas. Legit. Promise. So, dahil may butas, alam na. Teka lang. Pag doon ba ako nag-start? Hindi, pangit yung mabubuong pating. Unless bumaba siya dito sa may town hall part. Double cycle kasi agad dito. Ang dami naman nanonood. Sige, pasukin ko na yung butas, boss. Pasukin natin yung butas. Double cycle na lang agad ako dito para hindi batuhin ng town hall yung RC natin saka yung Spirit Fox. Inbi ko to. Yan, ang gusto ko mangyari. Oy! May tornado trap. Sige. Kailangan ko na yung inbi to para sa town hall siya pumunta. Yun! Diba? Nice. And then gamit tayo ditong quick spell. Naka-double cycle ako dito. Inumpisahan ko ng double cycle kasi nga, babato yung Inferno Artillery eh. Active yung town hall pa dito. So, kailangan para hindi agad mabawasan yung fox natin. And yan. Dito na siya sa bandang dulo matetegi. So, ayan. Maganda na rin naman nakuha nating value. Hindi ko alam saan siya pupunta dito ah. Hindi ko nagagamitin yung invi. Tapos, saan tayo magdadrop na ito? Medyo magulo ata yung naging medyo na magulo yung nabuong pating. Pero sige, drop natin dito yung SB. Tapos yung Queen. Dito ko na lang gamitin sa may kanan din. Yan, dito ko na lang Queen. Poisonin natin yung Furnace. Uy! May nakalusot na HH. Wala. Okay, goods na. Gamitin natin dito yung Inferno Dragon. Dito na tayo sa taas mag-dragons. May oras pa ba, boss? Drop tayo ng balloons. And then, drop na natin dito yung mga dragons natin. Warden and MP. So, ayan. Kailangan lang natin mag-funnel. Pag ganitong strat, funnel nyo lang yung opposite side. And then, dapat mas maganda. Sama-sama yung mga dragons. Mas masakit yan pag sama-sama sila. Parang Root Riders and Valkyries lang din to. Gamitin na natin yung Eternal Tomb. Tapos, eto, gagamitin na natin yung Dark Orb dito sa Monolith. Sakto, tinamaan yung multi-IT. Drop natin to dito. Uy, hindi nag-change target yung multi-gear. Madaya. Boss, nagkakadayaan tayo dito ah. De, joke lang. Pero yan, makukuha na natin to. Town Hall 16 versus Town Hall 17. Pwede nyo rin gamitin to, RC Charge Dragons. Kung medyo nauumay na kayo kakagamit ng Root Rider. Try nyo tong RC Charge Dragons. Ano to? Challenging gamitin. And at the same time, mataas din yung chance na maka 3 star. Basta maganda yung makuhang value ng RC nyo. So, ayan, GG's. 2 out of 2 attacks tayo dito. So, ang gagawin natin dito, i-flex na natin yung mga members ng Lex 101.1 clan. Ayan, panoorin natin sila. Let's G. Let's G, let's G. Okay, fast forward! Prr! Super fast forward tayo dito, guys. Ayan, tapos na yung war nila dito sa Lex 101.1 at draw yung kinalabasan dito. At magpa-flex na tayo ng mga attacks na ginawa nila dito. Mag-start tayo dito sa number 1 ng kalaban. Ang attacker dito ay si Shadow Queen. At meron siya ditong ano to? Mass Meteor Golems. Kakaiba to ah. Nag-start siya ng RC dito, ng Rocket Spear with Meteor Golems dito sa may left side. And then Yeti, Ice Golem, Meteor Golems dito. So parang literal na ano lang to, Meteor Golem Smash, guys. Nag-form lang siya ng pating dito sa gitna. Kinlir niya yung both sides, yung taas saka yung baba. And then dito siya nag-entry sa may 10 o'clock papuntang Town Hall. And then Log Launcher yung gamit niya ditong Siege Machine. Oh! Naka-heroic torch yung warden niya dito, hindi ko napansin. Ginamit niya agad pala na maaga dito at meron siya dito. Ang dami niyang revive spell na dala. Para ata kay RC to. Gumamit na siya ng revive spell doon. And then medyo nag-split yung mga Meteor Golems niya dito. Gumamit siya ng Earthquake Boot, Spiky Ball kay King dito sa may bandang gitna. Okay, another revive spell para kay King. Meron pa siya dito ng dalawang revive spell. Grabe kakaiba to ah. Sige. Buhay pa rin yung mga heroes niya. Si Queen, nasan si Queen? Boy, ayun. Munti ka na mamatay yung Queen. Low HP na lang to. Meron pa siyang dalawang revive spell dito. Grabe. Mukhang gagamitin niya ulit dito yung revive spell sa RC ba? Okay, yung RC yung ginamitan niyang revive spell dito. Boy na naman si RC.
Ang dami niya pang Meteor Golem sa may kanan at yung nag-decide siya na King ang binuhay niya dito. And then ayun na, wasak na dito yung base ni Ryzen. Nice attack from Shadow Queen using mass Meteor Golem smash. GG's. Ganda, ganda. Ayos yun ah. GG's, GG's. Yun. Dito naman tayo sa number 2, si Torogi. Si Torogi ang attacker dito. At meron siyang mass Meteor Golems. Mass Meteor Golems with mass totem spells. Giant Arrow sa may 12 o'clock para mag-activate yung Indispel Tower sa gitna. And then RC saka BK dito sa may right side. Ice Golem to tank, and then the rest ng Meteor Golems ay dito na sa may bandang 2 o'clock with Log Launcher. So parang same approach nung kanina sa number 1. Pero this time, mass totem spells lang ang dala dito ni Torogi. Wala siyang mga revive spells katulad nung attacker sa number 1. Tapos ang ginamit niyang pang funnel dito ay si sino nga ba? Si Queen sa may bandang taas with Giant Arrow kanina. Tapos yung RC and BK dito sa may right side. Ayan, ganito na siya sa may Town Hall part. Grabe, napakarami pang totem spells dito. Meron pa siyang 6 na totem spells. So kahit na nerf yung Meteor Golems ngayon, parang hindi masyadong ramdam kasi yung damage lang sa walls ang nerf dito eh. Pero yung damage mismo ng totem spell saka yung hit points nila talagang sobrang laki. Yun yung problema dito sa Meteor Golems ngayon eh. Sobrang laki ng hit points, guys. So very tanky talaga tong troops na to. Yung nerf na nangyari ay yung damage niya lang sa walls. Pero yung damage niya sa mga buildings and mga defenses, walang binago, guys. So ayun, wasak na kay Torogi to. Using mass Meteor Golems with mass totem spells. Grabe, GG's. Dami pang Meteor Golems, oh. Pwede pang gamitin pang next attack. Dami pa natira, guys. Boy pa yung Queen and Warden niya dito with Rage Aura. GG's. Dito naman tayo sa number 3. Kay Mezri. Mezrai o Mezri. Meron siya ditong ano to? Fireball ba to? Okay, nag-start siya ng Warden Walk dito sa may right side with Furnace. So parang ito yung ano, marami rin palang gumagamit nito. Yung Warden Walk, Fireball, and then Recall out, and then idadrop agad, idadrop sa different corner yung Warden dito. Okay, grabe naman yon. Beautiful Fireball from Mezri. Napakalaki ng value nakuha. Saktong-sakto yung fireball niya dun sa may builder hut. May recall spell pa siya dito pero mukhang hindi niya nagagamitin ata or hihintay niya muna maklear ng warden to. Nag-drop na naman siya ng mga furnaces to support. And then multiple yetis dito sa may right side with king and queen and log launcher. Yung king niya dito naka spirit fox. Si queen naka magic mirror action figure. Okay, gumamit siya ng quick spell doon. Ginamit niya na rin yung Earthquake Boot Spiky Ball kay King. Yung RC niya dito, naka-Rocket Spear and Seeking Shield. Okay, ginamit niya dito sa may ilalim, sa mandang 6 o'clock. Ice Hound, yun naman dito ng sisi ng Eden. Si Warden, okay ang buhay doon. Nagsosolo mag-isa. May buhay pa yung mga furnaces. Okay, another furnace. Dinrop niya ulit doon pang support kay Warden. Para sa kanyang Warden charge. Yung RC niya dito, mukhang matetegi na. Hindi niya nagagamitin yung spell dito. Ang dami niya pang spell support, grabe. May recall spell, may rage spell, free spell, saka poison spell. Monolith na lang yung threat dito, saka yung super wizard tower. Makukuha ng sneezy. Yung ricochet cannon, nice. And then ayun na, wasak. May kasama pang swag spells dito, yung attack ni Mezri or ni Mezrai. GG's. Nice hit using Warden Charge. Sui Hero Yetis Smash, parang ganun. Grabe. Nice, nice, nice. Well executed. Okay, dito naman tayo sa number 4. Yung attack ni Boss Lex. Okay, yung leader. Leader nitong Lex 101.1. So panoorin natin dito. Meron siyang mukhang Fireball, Meteor Golem. Sige. Nag-drop siya doon ng isang Invi lang and then Fireball agad sa Multi-Arch Tower and then na-clear agad yung compartment doon ng Invispell Tower. Nice! Beautiful start. And then pinul niya agad dito si Warden kasama ng Queen. Pababa. Double Invi setup pala tong base niya, no? Sumtin Wong.
Si King nasa may 6 o'clock, counter funnel. So kahit after nerf ng Meteor Golems guys, ganun pa rin yung ginagamit. Hindi pa masyadong ramdam yung nerf talaga. Okay, overgrowth spell invested sa may fire splitter sa back end. Naka light beam dito yung base niya Samtin Wong. Yung King niya, distracted dito sa defending RC, binabanatan yung wall. Triple Ice Golems, yun naman ang CC dito. Yung RC, ginamit niya dito sa may right side and then nag-invest siya ng free spell sa X-Bow and Scatter Shot. Gumamit na siya ng Rocket Spear doon. Ang dami niya pang spells dito, may 4 na Invis pa siya. Invis Spell Tower activated. May access na siya sa Town Hall dito. Grabe, ang kunat ng Meteor Golem. So, binabanatan na ng light beam yan, boss. Sobrang kunat, sobrang tanky ng Meteor Golems talaga. At buhay pa rin yung RC niya dito sa may bandang taas. Last spell invested, kaya lang sumala, boss. Kaya lang wala na rin, tagi na rin si RC doon. And yun na nga. Ang dami niya pang Meteor Golems dito para mag-clear ng mga remaining defenses and trash buildings ng base ni Samtin Wong. May action figure pa to tank, kaya lang naglock yung single IT at nategi yung action figure, pero nandito na si Queen and Warden with Meteor Golems para i-secure ang 3-star dito. Nice hit, nice attack from Boss Lex 101.1. Pinatagal pa, boss, nag-activate pa yung Invi doon, and then buti na lang may mga healers pa siya dito, back to full health yung Warden niya, and then mga Meteor Golems na yung tatapos dito. So yun, nice attack, GG's. Okay, talon tayo. Dito tayo sa number 10. Panoorin natin si King Bedge. Meron siyang Meteor Golems din dito and ano to? RC Walk? Hindi, wala siyang recall spell. Meron siyang 5 totem spells, 5 invis, overgrowth, may revive spell. Kakaiba ata to. May 3 healers. Okay. RC Walk nga, pero wala siyang recall spell dito. So, hayaan niya lang mategi ata si RC dito, tapos i-revive spell na lang niya mamaya, siguro. Okay, sige. Tignan natin ang plano dito ni King Bedge. Uy, Gigabomb, aray ko, namatay yung Fox niya dito. Meron pa siyang isang Invi dito, gusto niya atang kunin yung Fire Spitter. Kaya lang, distracted siya sa defending Queen at mukhang makukuha naman yung Fire Spitter dito, and then hayaan niya na mategi yung RC dito. Mukhang i-revive. Ay! Okay! Nag-pop muna siya ng Rocket Spear doon, and then saka namatay yung RC. So matik, pag revive niya mamaya sa RC dito, Rocket Spear na agad yung ibabato. Okay, okay. And then dito siya nag-entry sa may Town Hall part with Log Launcher. Super Yeti to counter funnel sa may left side. Totem spell invested sa may gitna para ma-distract yung Revenge Tower. Okay. Double Furnaces yung laman ng CC dito. Yung Single Ice Golem. Gumamit na siya ng Eternal... Okay, Healing Tomb lang pala, sorry. Healing Tomb and Rage Gem yung Warden niya dito. Warden equipment. Sige, sige. Yung RC ba, binuhay niya na? Hindi pa. May revive spell pa siya dito, ah. Hindi pa niya ginagamit sa RC. Another totem spell pang distract sa may monolith. Ayun, ginamit niya na yung revive spell, and then nagbabato na ng Rocket Spear yung RC dito. Ayun pala ang plano. So sinadya niya talagang ipop yung RC doon bago mamatay para pag revive spell, automatic Rocket Spear na agad ang ibabato. Okay, nice. Kaya lang matetegi na ulit si RC dito kasi may defending MP saka BK. Tapos ang sakit ng mga defenses dito sa back end. May Ricochet Cannon, multi-gear. Pero meron pang ability si King dito. May Snake Bracelet and Spiky Ball pa. May Totem Spell pa siya pang distract. Enday na. Grabe. Ang lakas pa rin talaga ng mga Meteor Golems. Gumamit na siya ng Spiky Ball dito. Totem Spell, dinalapag na rin niya. And ayun, 3-star na to. Beautiful attack from King Bedge. Using RC Walk, Meteor Golem Smash. So ayun, GG's, GG's. RC Walk, Meteor Golem Smash. Okay, huge jump muna tayo dito. Dito na tayo sa number 30. Kasi guys, yung mga attacks na ginamit nila dito sa may bandang gitna, puro ganun din. Puro mga Meteor Golems. Mass Meteor Golems with totem spells din. Or Fireball Meteor Golem. Panoorin natin yung attack nila dito sa Town Hall 17.
Sky Nexter Stupid. Okay, sige. Meron siya ditong Mass Root Riders and Valkyries. Nag-start siya dito ng RC Walk. Naka-Phoenix yung RC niya dito and naka-Haste Vial. Oh, usually naka-Spirit Fox, diba? Pero sabi ni Nexter Stupid, mas komportable siya sa Phoenix na pet. So sige, panoorin natin diskarte niya dito. Meron pa siyang 5 Invis. Mukhang gusto niyang kunin yung Rage Spell Compartment dito. Okay. So, grabe, talino naman ang RC niya. Okay, gumamit na siya dito ng Haste Vial. Okay, another Invi. Sige, meron pa siyang isang Invi dito. Makukuha niya pa yung isang Ricochet Cannon. And makukuha niya pa ata yung parehas ata actually. Dahil merong Phoenix kaya lang distracted na yung RC niya dito. So, ayun, yung Builder Hat ang makukuha ata ng Electro Boots, hindi rin. Ayun, muntikan na, puro low lang. Pero dito na niya dinrap lahat ng Root Riders and Valkyries sa may Town Hall part. So, nakapag-form siya ng funnel dito. Using RC Charge. And then, mukhang paikot na lang yung Root Rider Valkyries niya dito sa base ni AJ. Sige. Si Warden ay naka-Healing to Men Rage Gem. Meron pa siya ditong Rage Spell, saka Totem Spell. Okay. Totem Spell, ginamit niya na dito pang distract sa Monolith Scatter Chat. Meron pa siyang Rage Spell. Pero yun nga, malakas kasi yung mga Root Riders and Valkyries, lalo na pagsama-sama. Tapos, ang dami pang mga healers dito. So, yung healers ang pinaka-importante dito kasi sila yung nagbibigay ng sustain. Uy, may witch pala dito. Saan galing yun? May dala rin pala siyang mga witches. Sige. Kaya alam mo, matetegi na lahat ng witches niya sa gitna. Humiwalay. Nandito lang sa may taas yung mga Root Rider Valkyries. Yeah, and then paikot na lang dito sa base. So, ayun. Sa Town Hall 18 attacks kasi ngayon guys, puro talagang Meteor Golems ang mga ginagamit talaga. Mataas kasi talaga yung chance na maka 3 star Kumbaga kung yung dati, puro nung era ng Root Riders sa Town Hall 17, puro Root Riders yung ginagamit talaga sa Town Hall 17. So ngayon, nandito na talaga tayo sa era ng Meteor Golems. Puro Meteor Golems talaga yung ginagamit ngayon sa Town Hall 18. Wala tayong masyadong makitang ibang mga attacks ngayon. Kasi yun yung pinakamadaling gamitin at the same time, mataas yung chance talaga na maka 3 star. Kaya yun talagang ginagamit ng mga players ngayon. Kung ano yung nasa meta. So, ayun. Nice hit from Nexter Stupid. GG's. Using RC Charge, Root Rider Valkyrie Smash. So, yun. Okay, dito naman tayo sa number 39. Kay Boss J. Okay, si Boss J, meron siya ditong Mass Dragons with, ano to? RC Charge Dragons ata to, with Recall Spell. Sige. Okay, nag-start siya ng RC dito sa may bandang left side. Gusto niya atang kunin yung Poison Spell Compartment. And may Recall Spell siya dito. So mukhang gusto niya isama yung RC niya mamaya sa mga Dragons. Uy, Super Dragon niya laman ng CC dito. Another Invis Spell. Uy, may mga spring traps doon. Okay, nag-pop na siya dito ng Haste Vial. Tinarget agad ng RC dito yung defending Super Dragon pero in-invi niya. Another invi. Nice, beautiful value. May dalawang invis pa siya dito Okay, nakuha niya yung Monolith. Last invi ginamit na rin. Uy, munti ka na mategi yung RC niya. I-recall. Okay, ni-recall out niya na. Sige. Ang ganda na nakuha ang value ng RC Charge face doon. Ng attack niya. Sige. And then si Queen dito sa may bandang baba. Okay, Giant Arrow and Action Figure. And then Mass Dragons dito manggagaling sa may right side. Town Hall 16 to Town Hall 16. With Siege Barracks, doon yan na rin ginamit sa may likod ng Dragons. So si Queen lang ang nagka-counter funnel dito sa kasi Action Figure. And then, binalik niya na si RC dito. Kaya lang, may Eternal Tomb siya dito. Ginamit niya na para ma-save pa yung RC niya dito. Nice, beautiful Eternal Tomb. Naligtas pa yung RC Inunti-unti pa nagre-regen. Kaya lang, nandito yung Town Hall. Kaya lang, masakit yung Town Hall at matetegi na dun si RC ata. Ayun na nga. Nako, iniskip pa ng mga Dragons niya yung Town Hall dito. Pero meron pa siyang Totem Spell and Poison Spell pang support si MP dito. Ang kukuha ata ng Town Hall. Si MP naka Dark Crown and Henchman Puppet. So yung MP niya dito naka Phoenix. So yan, si MP saka Super Minions ang kukuha ng Town Hall dito. Muntikan na. Buti na lang may Super Minions siya dito sa may Siege Barracks. And then ayun, tatapusin na ng mga Dragons to. Yung last compartment. GG's, nice hit from
Boss J using RC Charge Dragons sa Town Hall 16. Dito naman tayo sa number 42. Panoorin natin si Smokiter. Smokiter, meron siya ditong Mass Super Yetis with Mass Recall Revive Spell. Grabe. Giant Arrow sa may 6 o'clock. Ice Golem. And then Mass Super Yetis dito. Okay. Lag Launcher para magkaroon ng access sa Town Hall. Town Hall 15 to guys. Mass Super Yetis. Ayos to ah. Tapos sobrang dami recall spell. Revive spell. 5 pirasong revive spell. So matik kada matetegi yung mga heroes niya dito, bubuhayin niya lang ng bubuhayin. Sige. Sakto. Yung lag launcher walang threat. Pasok na pasok sa may Town Hall boss. Okay, meron pa siya ditong revive spell wala pa natetegi na heroes. 4 na heroes niya dito buhay pa. Si Warden kasama ng mga Super Yeti sa may Town Hall part. Si RC looking good dito sa may kaliwa. Gumamit na rin pala siya doon ng Rocket Spear. Okay. Totem spell invested, pan-distract sa Monolith, kaya lang may Ice Hound dito at mukhang matatraffic yung RC niya. Pero hindi yung problema dahil grabe, may 5 revive spell pa siya dito na magagamit. Grabe. Wasak na yung base. Ang dami pang Super Yetis dito. At mukhang di niya na kailangan yung 5 revive spell dito, parang sinuwag niya na lang. Parang sinuwag niya na lang dito yung 5 revive spell. So, ayun. Nice hit. Beautiful attack from Smokiter using Mass Super Yetis with Mass Revive spells. Angas sir. GG's. Ayan, dito na tayo sa last attack nila. Sa number 45, si Yishin. At ganun din guys, Super Yetis with Mass Revive spell. Town Hall 14 attack naman to. So effective din. Ganun din yung gamit nila dito. Okay, nice. Mass Super Yetis, nakahila-hilera lang doon, no? And then Lag Launcher. Gumamit agad siya ng ability ng Warden dito at naka-Heroic Torch. Nice. So hindi niya na kailangan ng Wall Breakers doon kasi magkakaroon ng access agad yung mga Super Yetis dahil sa Heroic Torch ng Warden. And then nagpapagad siya doon ng Rocket Spear ni RC. Grabe, sobrang bilis ata nabasag yung mga first and second layers ng defenses doon. Triple Ice Golem yung laman ng Clan Castle dito. Looking good pa yung party dito. Meron pang Queen. And then may mga Super Yetis pa. Lahat. Gitna, baba, taas, may mga Super Yetis and meron pa siya ditong 4 na revive spell. So ayun, maganda rin palang gamitin to guys sa Town Hall 14. Town Hall 14 and Town Hall 15. Try nyo gamitin tong Mass Super Yetis with Mass Revive spells. Ayos din. Parang easy 3-star lang din siya. Madali lang din gamitin. So pa-funnel mo lang yung both sides and then drop mo na lahat yung mga Super Yetis tapos alalayan mo na lang ng spell. So yun. GG's. Hindi ko na naipakita yung mga ibang attacks nila guys kasi yun nga, puro pare-pares yung ginamit nila ng puro Meteor Golem sa may Town Hall 18. May mga naka-multiple accounts pala ata dito sa sa clan nila Boss Lex. Lex 101. So yun nga guys, naghahanap sila dito ng 5 to 10 Town Hall 18 players. So kung naghahanap kayo ng clans na active, ayan, pwede kayo mag-apply dito. Ilalagay ko sa description itong video yung clan link nila, mag-apply na lang kayo. At meron din silang mga mini event. So ayun, shoutout ulit sa Lex 101.1 clan. Kung gusto niyo sumali sa kanila guys, mag-apply lang kayo dito sa clan nila. Tapos yun nga, may mga mini event sila. Naghahanap sila ng 5 to 10 Town Hall 18 players. So ayun. At ilalabas nila yung mga multiple accounts nila dito para sa mga papasok na bagong players. So ayun, maraming salamat ulit guys. So see you next Gala Flex serye natin. GG, peace out, clash on, brah!